let's all keep in mind na late na tayo na-engage ni client and we need to submit her counter affidavit soonest because it is, after all, still best to put an end to this complaint sa fiscal level pa lang, given the image ng client natin. Now, I'd like to hear your perspectives on how to approach this case. Anybody wants to start? Well, it's clear na nagpa-fabricate lang ng kwento ang complainant dahil naiinggit siya sa client natin. And in order for us to protect the reputation of our client, kailangang sirain natin yung credibility ng complainant. Ilabas natin lahat ng baho niya. Pagmukain talaga nating sinungaling siya. Well, in fact, let's show na masama talaga yung ugali niya, kaya hindi na siya hinahire ng mga commercials and shows. Attorney Lilet, what do you think? Sa tingin ko po, mas dapat tayong mag-focus na i-prove ang innocence ng client natin kesa sa siraan yung complainant. Ipakita po natin na walang ebidensyang makakapagpatunay na tama yung sinasabi ng complainant tungkol sa kliyente natin. We cannot afford to be passive, attorney. Sinisiraan ng complainant yung career ng client natin. We need to fight back with everything that we have. Pero hindi ba pag ginawa natin yun, parang tayo na din yung bully? We need a strategy that not only defends our client, but also upholds our ethical standards. Well, your approach is weak, attorney. Pa-victim, pa-awa effect. Ganyan ba lagi yung game plan mo? Yung kunwari, inaapi ka para ikaw yung kampihan? Para ikaw yung manalo? Alright, that's enough. Let's focus on the case at hand. Kahit kailan ang paggawa ng tama ay hindi kahinaan. Ang pagiging mahinahon ay hindi kaduwagan. Alam mo kung ano yung mali? Yung paninira at pagsasabotay sa iba para lang manalo ka, yun ang totoong bully. Evan, ikaw na muna bahala dito kay Ramier. Kakausapin ko lang yung mga mates. Sasabihin ko lang sa kanila kung ano yung binili ng doktor na mga pwede at bawal na kainin ni Ramier. Sige, Patricia. Ako nang bahala dito. Nagawa mo na ba yung inuutos ko? Oo. I got you the new phone that you wanted. Siya nga pala. Kumuha na rin ako ng bagong SIM card. I really do not understand, Ramir. Bakit kailangan magpanggap ka pa sa pamilya mo na may sakit ka pa rin? And what makes you think natututol si Patricia na ipaalam mo kina Lilet at Meredith na mag-ina sila? Hindi pa paig si Patricia. Galit siya kay Lilet. Gusto niya gawing miserable ang buhay nito. Kaya hindi siya papayag na malaman ng anak ko ang totoo. If you really want Lilet to know the truth, pwede ko naman siyang puntahan eh. I can talk to her para sa'yo. Hindi. Sa akin dapat manggaling. Marami ako dapat ipaliwanag sa kanya. Kaya dapat ako ang magsasabi. I appreciate your insights and suggestions, Attorney Lilet and Attorney Era. Sa tingin ko, alinman sa dalawang strategy ay pwede tayong manalo. Depende sa bigat ng ebidensya at mga testigo na ipipresenta natin mapa-piskalya man o sa korte. That being said, mas gusto ko ang approach ni Attorney Matias sa stage na ito ng kaso. Wow. Why? Mag-focus tayo sa innocence ng client instead of destroying the character ng complainant para lang palabasin na siya ang masama. Thank you po, Attorney Patrick. This is so predictable. Of course, magkakampihan kayo dahil magkasama kayo sa lumang firm. Out of respect for your mom, I will pretend that I did not hear that, Attorney Ava.
But I suggest you think long and hard before you say anything more. Are we done here? Yes, you may go. This is far from over. Ready ako sa rematch. Kahit kailan, kahit saan, at kahit anong oras. Attorney. Ano ba? Ano ang problema mo, ha? Pwede ba huwag kang paharang-harang sa daan ko? Malilate na ako sa duty ko. Ba, ang sungit mo. Kasama na tayo sa isang firm. So, can't you just be a little bit nicer to me? Huwag mo akong hawakan. Hayop ka, nagtitiri ako sa'yo. Alam mo ba, sa buong building na to, ikaw lang ang galit sa akin. Everybody sees me as a good boy. Kahit nga ate mo, ang gaan ng loob sa akin. Mas close pa nga kami sa'yo eh. Huwag kang makampante na mauuto mong lahat. One day lalabas din ang totoo. May e-expose din ang totoong kulay mo. And everybody will see you as the monster that you really are. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi yan? Trixie, nung trial pa lang, yun yung pinagyayabang mo. May nangyari ba? Wala. Eh para ka lang silang plaka eh. Kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa isang each-to-get party girl na kagaya mo. Trixie! Anong ginagawa mo? Attorney Ned, in-approach ko lang naman po si Trixie kasi gusto ko magka-ayos na po kami. Ako na nga po itong nagpaka-humble na lapitan siya. Pero ako pa yung sinisigaw-sigawan niya. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya. Ako pa yung sinungaling. Pero huli-huli ka na nga ate mo, nasasaktan mo ako eh. Trixie, alam ko malalim pa rin yung galit mo kay Ino. Pero pwede ba, kontrolin mo naman yung sarili mo kasi nasa opisina tayo eh. Grabe. Hanggang ngayon siya pa rin yung kinakampihan mo? Ako na naman yung masama dito? Ibang klase ka, Lynette. Tapos ano, i-expect mo na itrato kitang kapatid ko? Why will I treat you like my sister when all you do is look at me like I'm the monster? You know what? Bahala kayo. Magsama kayong dalawa. You can go both to hell. Trixie! I want this partnership to succeed. So kung papayag ka, I'm offering you a truce. Truce? You won't regret it. Ako yung lookout mo. I'll make sure na hindi ka mahuli ni Patricia. Lynette, please. Hello? Sino po ito? Lilette ruined our day. Pues, sisirain din natin ang araw niya. It's payback time. Itong bagay